God is able. From disability to possibility. Magandang gabi, kaagapay. Kayo po ay nakikinig sa 702 DZAS. Every Saturday, ang God is Able, ang programang nagtatanghal sa mga Pilipinong PWD, laan ay katatagan at pag-asa from disability to possibility. Ang programang God is Able napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV at sa ating partner television channel 185 sa GCTV tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. We can be reached via text format at GIA space, then your message. I-test lamang po ang inyong mga katanungan sa 0917-572-1754. Pwede rin tumawag sa landline ng 8654-3322 local 401. Ay nako Peggy, magandang umaga. Hi, Doc Ferds! Good evening, good morning, and good afternoon sa'yo. Doc Ferds, napakaganda ng araw natin ito. Itong ating gabi, saan man tayong lupalop ng Pilipinas, tayo ay napapakinggan pa rin, hindi ba? Napakapalad natin na tayo ay napapakinggan sa ating through Facebook Live, no, sa buong mundo. Ngayon, siguro maganda yung ating mga excited ako sa mga guests na interviewin natin ngayon. Tayo ay biniyayaan ng dalawang guests na occupational therapist. So, ang unang guest natin, or isa sa mga guest natin ay si Miss Diane Allison Lotho. So, parang familiar, no? Parang okay. Kamag-anak. Kamag-anak. So, si Diane, nagtuturo siya sa UST at meron siyang clinic, ang Play Plus Therapy Center. Pero, kahit may mga gawain siya, siya po ay mahilig mag-volunteer sa God is Able, sa mga missions and sa mga family camp. Tapos, yung isa pa na ating na guest ay si Miss Peña Francia Ching. So, si Miss Penny Ching naman ay isang occupational therapist rin at siya ay parte o actually siya yung head or chair ng Department of Occupational Therapy ng UP Manila College of Allied Medical Professions. Pero kahit na may magawain siya sa akademya, siya ay mahilig rin mag-volunteer sa God is Able, sa mga Gift of Mobility program. At in the past, ang talagang bago siya pumasok sa akademya, ay talagang nagmi-missionary siya. So, yon magandang kwentuhan natin ngayon sa pagbuhay ng pagiging misyonaryo habang ginagawa ang inyong mga profesyon bilang occupational therapist. Ayan, pasok sila. Sige, Peggy. Good evening. Good evening sa ating mga panauhin. Magandang gabi. Miss Penny and Diane, magandang gabi sa inyong lahat. Good evening po. Okay, Doc first. Question number 1. Okay, gaano katagal ka na, Miss Penny, nagme-mission before doing yung kung ano yung ginagawa mo ngayon? Naku, medyo matagal-tagal na since siguro 2 years after akong nag-graduate. Parang part na ako ng isang team na pumupunta sa mga probinsya. So matagal-tagal na yun, 1997 siguro. Tapos hanggat sa pumunta ako sa ibang bansa, nag-volunteer din ako sa missions team ng isang local church. So ganun yung naging buhay ko hanggat sa bumalik ako dito sa Pilipinas. Yun din. Kaya siguro malapit ang puso ko sa outreaches at mga missions work. Ganun pa. Oo nga, good to hear that, Miss Penny. Kasi for a while, you've been also volunteering sa God is Able, sa mga missions, no? Kasi
ito, since ito nalalapit yung ating mga family camps, yung Wheels for the World, na mga programs ng God is Able. Pero on the side, talaga namang ginagawa natin, di ba, na itong mga halos araw-araw or kung hindi man araw-araw ay weekly, tayo ay lumalabas. So ano-ano pa yung mga nagagawa on the side po pag nasa probinsya tayo? Ikaw, Miss Yung Penny, So, yung mga ginagawa natin pag nasa labas, unang-una, kasi 'di ba syempre may mga proseso na kailangang gawin para doon sa mga recipients or beneficiaries, no, ng mga sa gift of mobility. So, tinitingnan kung ano yung mga, kumbaga, ina-assess yung mga kailangan na mga types of chairs na mas nararapat para sa kanila. So pupunta tayo doon, kinakausap din natin yung mga magulang. Actually, yun yung pinakamahalaga, no? Nakakausap yung mga magulang at natuturuan sila ng tamang paraan ng paggalaw ng kanilang mga anak, tapos kung ano yung preparation para kapag nandyan na yung mga chairs, ay maiupo yung mga bata at matatanda ng maayos. Ayun po, Miss Peg. Siguro ang tanong ko, Penny, dahil isang occupational therapist ka, paano mo nagagamit yan, yung background mo sa mga mission natin sa God is Able? Kasi siguro yung background ng pagtuturo sa mga magulang ng mga therapy techniques, tsaka yung may mga bata kasi na sadyang ang kondisyon nila, no, ay katulad ng cerebral palsy, may paninigas ng kalamnan, na unang-una sa lahat yun muna papalambutin, kasi hindi naman lahat ng mga batang may cerebral palsy din ay hindi sila nakakaintindi, no? So, lahat ng aspeto ng pag-unlad ng bata, tinitingnan din ng isang therapist, ng isang occupational therapist, yung paano matuturuan yung mga magulang na ma-stimulate or maayos pa ang pag-unlad ng pag-iisip. Kung hindi man makagalaw yung bata ng maayos, at least may mga iba pang mga areas ng development ng bata na pwede nating ma-encourage. Ayun. Thank you. Katulad ni Miss Penny, Dayan, ikaw, ilang taon ka lang nag-volunteer sa God is Able? At bakit ka naman nag-volunteer? Ano yung nakita mong kagandahan? Maayos ba ang ministry? Ano yung nakita mong na type mo kung bakit nag-volunteer ka sa God is Able? Nag-start po ako mag-volunteer. I think it was a transition from high school to college. So, nag-uumpisa pa lang din po ata yung God is Able during that time. So, syempre, madalas mo akong bitbit. So, yung exposure really helped, no? But I think for one, personality-wise, medyo ganun kasi ako di ba? Lagi nila sinasabi na, ay, ikaw yung soft-hearted towards these kinds of people, no? So I think yun yung una, parang it's really in the heart. Pangalawa, because of the exposure, mas naunawaan ko yung talagang nangyayari tsaka yung mga pangangailangan. And nung nagkaroon din ako ng kapatid na may kapansanan, mas lalo yung parang, ay, totoo pala siya, hindi lang siya totoo sa labas, totoo na rin siya sa amin. And then I took pa occupational therapy. Kumbaga, parang sa pang-araw-araw ng buhay ko, yun at yun yung nakikita ko. And I saw yung greater need na parang yung job namin as an OT, ang dami pala niyang pwedeng maitulong. And I think, for one, yun yung parang nagtulak sa akin na kahit minsan, hindi mo naiintindihan, no, lahat ng nangyayari pag nandun ka na sa field, it helps, for one, kasi yung karunungan mo, yung skills mo, at saka yung pakikihalubilo mo sa mga tao, nakatulong siya para mas maunawaan ko yung nangyayari. And yun yung mga nagtulak po sa akin para mag-volunteer.
Despite na, kunyari, may iba akong ginagawa po as an OT. Yun lang po. Mm. Mm-mm. Meron ka ba, Dayan, na hindi parang memorable, ayun, Penny and Dayan, memorable experience sa pagvo-volunteer? Ano yung hindi niyo makalimutan na na-apply niyo yung pagiging OT and then na parang nakita niyo yung kamay ng Diyos na gumalaw while you were volunteering? Baka gusto niyo i-share. Go ahead, Miss Penny. Sige. Siguro sa isang lahat kami sa team actually namangha dito kasi parang ginagawa lang namin yung usual na ginagawa natin, like yun nga, pag-demonstrate ng mga kailangan gawin para sa isang bata, no, na ma-prepare yung katawan niya or ma-prepare yung niya, pamilya din niya kung paano iupo sa wheelchair, ganyan. So dun sa assessment part namin, nakita kasi namin na na pwedeng maturuan yung bata na paano pa makontrol niya o mapatibay yung kanyang balakang, yung ganon para mukhang kakayanin niya mag-improve pa dun sa kanyang kakayahan. So nung pagpunta nga po namin before the assessment ay hindi binubuhat yung bata, no, papunta doon sa church. Binubuhat siya kasi walang wheelchair. Pangalawa, hindi niya kayang maglakad. Kasi yun nga, medyo mahina yung mga kalamnan pa niya. So, noong tinuruan namin, yung mga kapatid, actually ang aalaga lang sa kanya yung kapatid, no? Kasi mga magulang kailangang magtrabaho. So, yun, sinukatan para sa chair. Una, tinuruan yung mga kapatid. Tapos pangalawa, sinukatan para sa wheelchair. Tapos parang several months passed bago kami bumalik. Pero yung pinaka nakakagulat doon ay pagbalik namin, hindi na niya kailangan ng wheelchair. So, lang, yung naglalakad na yung bata. So, kaya doon parang, God is good, no? Na yung kaalaman namin, konting kaalaman na ituro at nagawa ng pamilya. Tapos, yun, nakapaglakad yung bata, no? With God's grace ay nabigyan siya ng skills na matutunan yung paglalakad. Ayun po. Sige po. Yung sa akin po siguro another angle na lang. Siguro ito po yung unang time na naatasan ako na mag-speak sa mga volunteers po, no, for the disability sensitivity training. I think for one, nakatulong doon yung pagiging OT because of the skills nga po and the manner of teaching yung lay people on what to do, what to expect, and so on and so forth. Excuse me. Siguro parang ang nakakamangha po sa akin doon ay yung kakayahan ng isang OT na maipaliwanag yung mga bagay sa pinakasimpleng pamamaraan para mas madaming tao yung makaalam kung ano yung dapat gawin. Because most of the volunteers din naman po, wala silang kapamilya na PWD, lalo na po ng mga unang taon, no? So talagang lahat clueless, madaming nagtatanong during question and answer. Pero dun ko po napatunayan yung pag nabanggit mo na, nasabi mo na, naturo mo na, wala naman talaga sa kapangyarihan mo na parang mapa-operate nila yon, no? It's just really by God's grace and the Holy Spirit na kung ano yung naituro mo, yun na yun, at bahala na yung Diyos kung paano rin yun nanamnamin at i-apply po ng mga tao. And I think for one, nakita ko talaga yun kasi I had friends po, no, na nakasama ko sa family camp na hindi naman po sila tulad naming mga therapist. Iba yung mga jobs nila, walang kinalaman sa healthcare sector, pero naging confident sila on what to do po. Dahil natutunan nila yon, kumbaga sa trainings and sa bawat isa, and yung direct handling din ng mga na-assign po na family members sa kanila ay nakatulong doon sa confidence at sa experience na maisip ano yung mas tamang gawin or ano yung mas akmang gawin. Siguro yun na lang po yung sa akin.
No, sa mga pagvo-volunteer na mga ginawa nyo, ano yung mga bagay na tingin nyo na dapat na kung kunwari may bagong volunteer tayo, ano yung mga bagay na tingin nyo ay dapat na mayroon ng isang volunteer? Ano-ano dapat yun? Kasi 'di ba minsan sinasabi natin, ay kailangan may heart, may ganito, may ano, pero kasi we cannot 'di ba quantify. So ano yung sa tingin nyo na kumbaga parang dala niya bilang magvo-volunteer sa God is Able or dapat na volunteer? Actually, sasabihin ko pa naman, Miss Peggy, the heart. So, actually yon. Actually, sa tingin ko, unang-una dapat klaro sa kanya kung ano yung, bakit siya nandoon. Kasi, yes, may siguro may iba dyan magvo-volunteer. Siguro nung bata ako, ganito din siguro ako, no, na gusto kong mamasyal. Mga out of town trips, 'di ba? Kasi yun naman yung mga ibang perks ng pagvo-volunteer. Sometimes makakapunta ka sa mga lugar na hindi mo inaasahang mapuntahan. Siguro nung bata-bata ako, yun yung motivation ko. Pero over time, na-realize ko kasi, lalo na sa aming larangan, no, na kulang kami. Konti lang kami. Buti nga kaming dalawa ni Dayan nandito sa show nyo. So, ayun. Konti lang kami at hindi buong Pilipinas ay may pagkakataon siguro na merong occupational therapist or kahit anong klaseng therapist na sa bawat town hindi pa namin nasusuyod. Siguro yun yung pinaka naging motivator sa akin na sana yung mga ibang therapist din makita nila yung need. Kaya heart and motivation to help. Kasi pag paisa-isa lang sa clinics namin, yung approach namin, parang kulang talaga. Hindi namin kakayanin na ma-cover ang buong Pilipinas dun sa ganong type of intervention or yung type ng ang tawag noon, intervention or service delivery. Pero kapag ganon na meron tayong broader na paningin or perspective na pwede ko naman pala maturuan yung isang group ng mga tao tungkol sa paano mag-handle, paano pa ba makakatulong ang therapist sa pagpapaunlad ng isang tao. Siguro yun yung sanang may motivation tayo, no, to reach out sa mga, lalo na dun sa liblib, mga liblib na mga pook, parang ganon, no. So yun, dapat handa tayo na, kaya tayo may training sa school. Siguro kaya educators din kami ni Dayan, similar kami, naniniwala kami dun sa prosesong yun na exposed tayo lahat sa community practice at dito talaga yung direct na application natin noong training na yon na nakuha namin na sa school, no, na pwede palang ganung mga iba pang mga approaches na kahit na outreach, marami ka pa rin pwedeng gawin at magagawa. Ayun po, Miss Peggy. Siguro ako may follow-up ako, Penny and Dayan. Baka yun nga, baka meron tayong mga ibang volunteers in the future na hindi educators. And yun, kagaya nyo, occupational therapists or rehab professionals. Gusto ko tungtungan yung tanong na, how do you prepare your heart and mind? Kasi nga, lalo na kunwari, sanay silang nasa clinics, pero naramdaman nila yung tawag na tumulong at yun nga biglang may motivation na dito pa sa lugar na to na maganda ang tutulungan natin. So, ano bang kailangan na preparation for the heart and mind and soul for volunteering in missions or in family camp? Kasi may na-mention ka kanina, Dayan, na yung mga kaibigan mo na non-OT, parang at walang kamag-anak na may disability. So, paanong payo natin sa mga pag-prepare sa pag-volunteer sa mga gantong gawain?
Siguro po sa akin, kasi kanina dapat sasagot ko din heart, no? Kasi inunahan na ni Mama. Hindi, siguro tama naman po talaga na more than anything else, ready po talaga yung heart. Ako for one, syempre nung bata ako, hindi ko talaga ma-qualify. Feeling ko parang nabit-bit lang ako or baka for camaraderie lang ito or for the experience. Pero siguro after several years, na-realize ko na unang-una, dapat nga klaro talaga sa iyo kung ano yung gusto mo. Ano yung higher purposes mo, I think. Siguro yung iba po hindi agad maiisip na para sila dito or hindi nila nakikita yung sarili nila kasi maaring hindi sila therapist, wala silang kaugnayan sa mga taong may kapansanan. Pero I always go back doon sa doon po, di ba, sa kasabihan na disability is everyone's issue. And yung paniniwala ng God is able, na kaya nga PADs yung tawag, di ba? People affected by disability. Sa kahit sa anggulo niyo po kasi tignan, ikaw talaga ay kabahagi doon sa usapin ng disability, no? Kahit pa sabihin mong first layer ka, second layer ka, it's a web eh. Darating at darating doon sa punto na ikaw ay kasama doon sa web na yon. And I think it just takes that right timing also and opportunity from the Lord when the right heart is also ready. Okay? Hindi ko masasabi kung how do I really prepare step by step, no? But I think for one, unang-una yun yung alignment mo sa Panginoon. Kasi I think doon lang din naman magiging clear yung higher purposes mo. No? Parang ako, syempre, nung bata-bata ako, nag-wonder ako, parang meron ka pang mga conversations na, sure ba to? Hindi kaya madali doon, Lord. Parang feeling ko mas may equipped or fit na tao. But then later on, I realized, hindi din naman talaga siya doon sa pag-i-equip lang din ng knowledge and skills. Kasi lahat naman po ng therapists, lahat nung merong kakayahan to be in the field, meron nun, di ba? We get educated with this po sa school, saka sa mga trainings and continuing ed. Pero yung kalakasan ng loob to be sent, I think dun minsan nakakatalo. And also the perks and the experiences that come with it. Siguro parang the right heart also has to go out of quantifying it in terms of what it can offer you in return. Kumbaga, in terms of, how do I say this? So, syempre, maano kasing usapin yun, no? Kung ito ba ay pera, experience, or fulfillment in return. But lahat lang yun, actually, kahit hindi mo i-anticipate, dumarating sila naturally. So, I think for me, bukod doon sa alignment mo kay Lord and yung openness ng heart mo to receive whatever it is that God will allow you to experience in such let's say, outreaches or volunteer work, is hayaan mo lang. Because I think that would also lead you to the direction kung para siya sa'yo or hindi. Kasi may point naman in time na madami rin pong volunteers yung nagpapahinga for a while. Medyo, di ba, pumupunta muna sa, let's say, sa background, hindi sila muna yung nasa spotlight at the moment. Pero wala pa po ako nakakausap na nawala yung ganong heart. Di ba? Katotohanan naman na napapagod or parang baka let the others shine or for the meantime, dito muna ako sa ganitong gawain. Pero I've never spoken to someone na nag-volunteer for such a long time and they would say na ayoko na or wala na akong heart. Siguro yun yung akin. Ay, natahimik tayo doon na, di ba? Napaisip ko ba? Ako din. O nga naman, totoo naman yun na Doc First na minsan nawawala sila, di ba? Pero but how do we sustain or how do we maintain, di ba? Na pwedeng mawala pero wag naman yung matagalan, di ba? Kasi talaga as in sa God is able, talaga we really need volunteers kasi especially volunteers ng mga church partners natin, hindi ba, Doc Ferds? Totoo yan, Peggy, kasi ang nangyayari, di ba? Lalo na ngayon, mas madami tayong nagiging interested na church partners. So,
bumababa kami. Pero sa totoo lang, iilan lang kaming mga therapists. Ang importante yung maka-follow up with the church na the church can help, share the word. Pero yung technical expertise na following up with the families, lalo na kung komplikado ang kanilang health condition, maganda na may nakaka-partner na professional na occupational therapist or physical therapist na pag binigyan ng wheelchair, matutunan rin ng pamilya at ng taong may kapansanan kung paano pangalagaan sa kanila. I mean, God has given us this education for us to use it to others, di ba? Na para as part of God's church, di ba? May kanya-kanya tayong role. So, using what we have been educated on is part of our role, di ba? In our call to apply in the missions, di ba? O Dayan, anong masasabi mo dun sa mga yung for example, sa mga kaedaran mo, no, na how do we ask them to volunteer? Kasi ikaw, yung mga edad mo, kami kasi syempre, normally kasi, ang mga nagvo-volunteer, yung kunyari parang sinasabi na, wala na kasi akong gagawin sa buhay ko, so ito na lang, di ba? Dahil tapos na ako. Pero, ang volunteerism, hindi naman siya nagmamatter kung wala kang gagawin or may ginagawa ka, di ba? Kailangan lang talagang parang ano ba yung dapat na ano ba ang dapat gawin ng isang kaedaran nyo para mahimok sa mga ganitong klaseng gawain? Retirement, hindi. Biro lang. I think for one, paano ba? Siguro yung generation, I'm not sure baka this is me speaking lang loudly from what I'm seeing and what I'm hearing also from people close to me in the field. Siguro parang people my age are looking for stability kasi more than anything else. And for one, nakasanayan ng tao yung kamalayan na pag volunteerism, hindi yan stable in terms of recurrence, in terms of yung opportunities for growth na mabibigay sa'yo, in terms of yun nga, yung balik. Siguro parang yun yung greatest competitor at the moment na naiisip ko. I believe madaming may puso, pero lagi siyang hindi nakakatawid to action dahil napipigilan lahat ng mga factors like halimbawa, yun nga, time, economic factors, and yung lakas ng loob dahil nakasanayan din yung kamalayan na hindi ako yung OT para sa community. So yung mga tao parang, nako Dayan, hindi ako pwede dyan, ikaw lang ang may kaya niyan. Which is hindi totoo. Kasi naturuan kami sa school, di ba, at a populational level kung paano mag-respond to the needs. And it's basically the same. What you do in your individual OT sessions, or even in your group sessions, yun din naman po yung mga techniques and processes na nakapaloob doon. It's just that, nasa community kasi yung konteksto. And natatakot yung mga tao to be there because people know that in the community, lahat ng mga pwedeng hindi mo nakita sa classroom ay makikita mo in the field. At yung mga taong nakahon sa clinic for so long, yun at yun yung ginagawa at araw-araw, doon na lang nahon yung confidence nila. So yun yung isa kong nakita siguro na nag-gap. And paano mahihimok? I think mahalaga na yung correction nung mindset na yon. 'Di ba? Yung tamang pag-i-impluwensya na hindi yon mga tunay na rason talaga. 'Di ba? Yun ay minsan ay parang takot lang sa sarili. Pero I think pag nadala mo sila at napakita mo sa kanila kung ano yung totoong nangyayari sa field, imposibleng hindi po nila alam yung gagawin. Kasi, hindi na rin naman kami siguro parang super bata in the field, pa 10 years na rin kaming lahat in the practice. And sa dami mo rin nakita, yung knowledge and skills po siguro ay hindi na masyado question. But I think yung attitude to think about the situation of the Philippines also. Diba? Yung konteksto kasi na parang, tingnan natin yung konteksto ng Pilipinas, unting-unti tayo.
nag-exodus pa karamihan sa atin. And hindi natin sila ma-blame because of their very many personal reasons, di ba? Madami na rin naman po akong mga kaibigan na talagang umalis. And kahit anong pilit ko na, dito ka lang, kailangan natin ng OTs. Parang, paano ba natin mai-improve yung response din with economic factors? Siyempre, there's a limitation to what we can do also. But I think yung stability should come in the mindset na stable siya kasi kung madami tayo dito, kaya natin lalo. Kasi yung mga pailan-ilan nga kaya, like si Doc, si Ma'am Penny, yung pailan-ilan nga every week, di ba, nagagawa naman po yung mga activities and yung mobilizations. Pero isipin mo kung ang dami, ilan agad yung tao na kayang mabigyan ng wheelchair, di ba, ma-assess, matulungan yung mga pamilya, mas maintindihan ano yung dapat gawin sa bahay. So parang babalik ako doon sa madaming angulo when it comes to stability. I think for one, you shouldn't see community work and yung volunteerism as threats to your growth and as threats to your opportunities to be stable in life, because hindi mo malalaman what community can also offer in return. Baka mental stability and emotional stability for one, because a lot of people these days, like my age, di ba, are so lost in the direction of kung saan ako pupunta, kailangan ko bang ikasal, kailangan ko bang bumili ng ganito, ganyan. And people are so busy with that. Pero parang ngayon, hindi na very natural to come to think of it na, hindi lang ito yung mundo na ginagalawan natin. Yeah. Yun lang po. Oo. Ang daming challenges talaga for a young professional, 'di ba? Dayan. Siguro magandang and doing mission work is really a faith building exercise na Siguro magandang tanungin si Penny who's naging young once, 'di ba? Ren na nagkaroon rin ng issues noon, stability. I think Penny, 'di ba, you work also abroad. So you work here in the Philippines and you work abroad, but you were called back. Or what yung doon sa sinasabi ni Dayan, 'di ba? Issues rin yun nung time na yon. Actually, I think nung panahon mo yung start ng initial brain drain na mass recruitment ng mga therapists. So, what made you come back and what made you go into volunteer work na at that time, yun nga, parang you can choose na dito na ako sa work, lalo na doon, routine. At if I'm not mistaken, di ba, parang 7 years ka in the US, but you chose to go back. What convinced you to think about the Philippines and do mission work? Okay, so siguro, yes, I can identify definitely with Dayan na dun sa generation na yon when I was at that time, no. Lalo na at that time, ang feeling pa namin ay unlike ngayon, marami ng information, pero ang feeling namin at that time, mas marami kami matututunan sa labas. So, yun yung parang bakit we chose to go out. Kasi may additional knowledge sa field namin. Siguro secondary yung financial at that time. Hindi ko masasabi for lahat, pero sa akin parang ang goal ko talaga is matuto more, to learn more about occupational therapy. Tapos siguro doon sa sa journey ko doon sa States, yung routine is what got me. Ayoko nung paulit-ulit na routine. Tapos it's as if may tumatawag sa akin talaga pabalik. Kasi parang ang mga impressions ko at that time when I was going to church is really missions coming back to the Philippines where the need is greater. Kasi naiisip ko, ang dami namin dito kasi before po pala noong nagpunta ako ng US, nagtrabaho ko sa PGH. So nakita ko sa PGH kung gaano yung ratio ng therapist sa pasyente. So nakita ko na
minsan umuuwi kami ng 10:00 ng gabi kasi hindi pa kami tapos makita yung mga pasyente namin. So ganun ka konti kami din noon. Tapos syempre may mga umalis ako sandali. Pero yung picture ng need ng Pilipinas was always in my mind na bakit nga ba ako nandito? Parang na-question ko yung sarili ko, bakit ako nandito kung ang need ay naandoon? At yung mas mga nangangailangan ay nandoon. Siguro, yun din siguro yung parang, I would say na call back sa Philippines na kasi nga, konti lang ang mga therapist tapos umalis pa. Kaya, I want to go against the flow. Parang ganon. So, yun po yung parang nag-udyok sa akin pabalik the vision of na may matutulong pa ako as a person, kahit isa lang, na sana, yun din yung sinasabi ko ngayon sa mga students na encounter ko na of course, you can go out and learn kasi yun naman din talaga yung aking no. So, of course, pero wag mo kakalimutan sana yung Pilipinas. Kasi dito ay, yun, you can apply whatever it is na matutunan mo at dito ay, yun, mapupunan yung pangangailangan din ng mga kababayan natin. Ayun po. Siguro, Penny, follow-up question. Na-mention kasi ni Dayan nga, na sabi mo nga nung panahon mo, hindi ganun ka-issue, but I think it's still an issue in any young professional. Paano yung finances, di ba? Actually, yun yung usually issue na volunteer ako, isang day na imbis nagpasyente ako. Ano ba yung framing mo or anong naging experience mo doon, lalo na frequent volunteer ka in the past for mission, and may time na parang halos full time ka doing volunteer and mission work. How were you provided for? Kasi yun yung issue nila na lalo na kung sila ang breadwinner, di ba? So paano yung what happened or ano? Siguro yun din, it would be good to share also na at that time nagka-stroke yung papa ko. Na lahat ng expenses actually then I had to shoulder to help my family. So, isa rin yun, it was a blessing na nandoon ako. Pero, siguro at that time also, natututunan ko na it's not the amount of money that you earn, it's the amount of money that you save. So, parang may konting financial literacy on the side na hindi naman gaano kalaki yung ino-earn mo pero ang laki naman ng gastos, 'di ba? So parang to live very within whatever it is na kaya at na-modulate yung spending. So isa siguro yun sa reframing na hindi lahat ng gusto ay dapat bilhin. Dapat siguro yon na it's based on needs, kung ano yung mas need at mas priority, yun yung kailangan paggastusan. So na reframe ako doon at kaya it allowed me also to pursue yung mga gusto kong gawin na sa tingin ko ay need. Ang need ay to share the gospel, di ba? Through using my whatever resources that I have. So that includes yung skills, yung knowledge na nakuha ko, yung time, tapos yung kung whatever it is na na-save ko para makaalis ako. At the same time, marirealize din naman ng mga volunteers when you get to the mission field, God provides for things na beyond your expectations. So, ayun, marami akong naranasan na very much blessed yung life ko because of it, no? So, ayun po. Para sa inyong dalawa, no, gaano kahalaga yung relasyon nyo sa Diyos upang makapagdesisyon kayo na
you're working, yes, but pero at the same time na ibibigay mo yung kaunting oras mo, hindi man lahat ng oras mo. Kasi like for example, ang volunteerism, hindi naman talaga lahat ng oras mo kukunin niya. Kaya nga siya volunteer, 'di ba? Parang ito lang, magse-set aside ka ng time. So sa akin kasi with the explanation na nakuha ko sa inyong dalawa, like for si Miss Penny, na sinasabi niya na yung kahalagahan 'no, nakita niya yung kahalagahan ng itinuro sa kanya ng Diyos, 'di ba? Na hindi sa'yo hindi about money but sa'yo knowledge. Kaya naman is yung alignment 'no, yung alignment niyo sa Panginoon. So, gaano kahalaga sa inyo, sa mga desisyon na gagawin niyo, sa mga ganitong bagay lalo na mga professions, marami kayong ginagawa, gaano kahalaga ang relasyon niyo sa Diyos upang makapagdesisyon kayo to set aside time sa mga komunidad na pinupuntahan ninyo? Ako na muna, Dayan. So, siguro blessing din na nasa academe ang masasabi ko kasi we are actually asked to have extension work. So, service work siya. Part siya ng isang role ng isang nasa academe na magturo, may research, at may extension. So, ang extension work ay yun, service out, no? To service within the university or outside the university. Na siguro yun yung blessing. Kasi maaari kaming mag-volunteer sa mga iba't ibang organizations na sa tingin namin ay makakatulong, no, sa pag-unlad ng nation, ng bansa, at sa mga bagay na maaari pa naming maituro sa iba. So, ayun, kaya pwede talagang mas madali kung sasabihin ko na nandito akong larangan ng pagtuturo. Ayun. Well, ayun nga siya. Same siguro kay Ma'am Penny, blessing yon kasi parang ako din context-wise, ako yung nagtuturo nung course. So, ako din yung nag-aasikaso nung lahat nung ganun. Diba? Something to do with community-based rehabilitation. For one, yung exposure sa God is able really help. And yung exposure to God, yung pakikisama ko sa God is able for years has also helped me to gain yung confidence, saka yung desire to help other organizations, no? So, nakatulong yun kasi people in the field who would want to set up, no, yung mga vision nila put into action, na kakapag-consult sila. And hindi ako magkakaroon ng ganong confidence. Kasi technically, parang medyo challenging yun, di ba? It's more than OT work eh. Meron na siyang aspeto ng talagang community development. Yung kung gaano kahalaga yung sa Diyos, yung relasyon mo sa Diyos, I think for one, mahalaga siya kasi hindi naman madali yung desisyon. Kaya nga siguro kakaunti yung nagdidesisyon para doon. Kasi hindi siya komportable, hindi siya laging siguro akma doon sa standards mo of what living peacefully and comfortably is. Diba? Napakadaming concern sa community. And I think for one, your relationship with the Lord is what makes you grounded. That's one. It's what makes you stable. Okay? Kasi mentally and emotionally, no? Ako alam ng nanay ko, iyakin ako. Lahat iniiyakan ko. Lahat nga yata ng interview sa God is Able, umiyak ako. Pero nakakatawa, pag sabi ko nga in the process, hindi na pala ako ganun kaiyakin. No? Not because I don't feel that anymore in my heart, but then I realized parang God is also teaching me na parang huwag mo nang iyakan lahat. Kumbaga parang natutunan ko din na parang to keep it somehow to myself so that it won't affect others that much also, no? Although madami din akong kwento, sabi ko kay mama na magulang sa magulang, di ba, nag-iiyakan kaming dalawa, di ba? Pero natutunan ko na yung relasyon ko sa Diyos, kita mo, naiyak na naman ako. Just allowed it to really flow.
Yun. And I think kung wala yun, hindi ko rin, ano ba yan? Hindi ko gugustuhin yung anything that has to do with this. But because I think my life for one, nandun na siya talaga. Hindi ko na rin siya mapigilan. So, siguro parang for now, working lang ako in the background. But parang sabi ko nga, Lord, if I come to realize it, parang yung buhay ko nandun na talaga. So, hindi ko siya maiwan. Siguro parang nagsasalita ako doon sa aspect na sometimes in my head, I don't consider it volunteerism anymore. But it has to become parang a natural part of my life because number one, it's a need, no? May kapatid ako, may mga pasyente ako, may mga kamag-anak ako. Tapos, di ba pati yung relationship ko, romantically, ganun siya ngayon. So parang, na-realize ko na no, it's not just a need. Parang it's my reality. So parang, why would I even have the guts to live when I see it every day? So parang, dun siguro ko nanggagaling. And that's why I'm saying na my relationship with God is very important because there are days na I also would want to stop. Parang, ayoko na to. Parang, ang dami ko naman ng parang may ganun na point na parang dami naman ng taon na isa ako sa mga OTs na nagvo-volunteer sa field. Parang bawal ba na iba naman? Pero pag naisip mo talaga, parang hindi yun yung kasagutan. So parang it is really important because it keeps you grounded, it keeps you moving forward, and at the same time, God is the one giving me so much strength and grace to say yes to it. Yun lang siguro yung parang susi na hinahanap siguro nung ibang tao na I cannot directly let them see because it's a personal experience. But I have been, encouraging my friends, the OTs around me na parang just try. You let that experience, yun nga, tell you na because I cannot, parang my experiences can influence your decision, but at the end of the day, kung ano yung ipakita sa'yo ng Diyos na parang need mo rin pala in that time. Heart-wise, faith-wise, baka yun yung makasagot doon sa why you should volunteer. Siguro yun lang. Pasensya na po, ano ba to? May idadagdag din ako. Siguro hindi ko yata nasagot yung tanong ni Miss Peggy. Pero yun, I affirm yung sinabi ni Dayan, no? Na kasi nga, we were placed, parang ganito. Ngayon nakikita ko kasi we were placed by God in such a very important position na to influence the younger generation of therapists. So, parang kailangan talaga na rooted kami doon sa call na yon ni God na everyday, kahit, and totoo na may mga pagkakataon talaga, ayoko na, gusto ko na mag-missions work na lang, parang ganon. Pero God has always reminded me that this is a mission field. Where we're placed is a mission field, parang ganon na, yun, paano natin ma-reach yung mga persons with disabilities kung unang-una yung mga taong maaaring magamit ni Lord ay yun, konti pa lang, katulad natin. So siguro isa yun sa mga importanteng araw-araw na pinapaalala sa akin ni Lord na kung saan niya ako nilagay ay yun ang dapat kong purpose. Yung purpose ko ay dapat naka-align doon sa kanyang gusto sa aking buhay. Hindi na yung gusto ko lang yung masusunod, pero ano ba yung gusto niya na mangyari? Na kahit sometimes mahirap, sige, dahil this is where God wants me to be, then siya yung masusunod. So, ayun po. At siguro, Penny, yun nga, madami pa dyan na mga tinatawag ng Panginoon to help
yung mga programs to reach out to persons with disability. Kagaya nyo, mga occupational therapists and other professionals. Siguro, magandang engganyohin natin. So, maybe you could share, invite them dun sa mga in the past na binolunteerin yung program. So like for Penny, yung Gift of Mobility program, ano yung mga sanang kailangan na therapist or ano yung itutulong nila, and si Dayan naman for the family camp, di ba? Ano yung itutulong nila para at least ano sila, masiko pa na, binulungan na sila ni Lord, mag-volunteer ka doon. Ngayon, sikuhin nyo sila, bakit silang kailangan sumama sa kasi meron pang mga family camp this year. I think, Peggy, no, in May, tama ba? And then meron tayong mga missions na under the Gift of Mobility program. Sige, Penny, and Penny first, and then Dayan. Ako una. Okay. So parang naiisip ko lang ngayon, yung verse na naisip ko is the harvest is plentiful but the workers are few. So lahat tayo naniniwala ko nung inano tayo, no, na-sharean tayo or tinanggap natin si Lord, ay meron tayong calling sa buhay natin. Naniniwala ako doon. At sa mga therapists na Christians, naniniwala din ako na maraming mga skills, knowledge, whatever it is that the Lord has gifted you with, He will use that for His glory. So, naniniwala ako na may mga pagkakataon na siguro, confused pa yung iba kung saan ba talaga, pero step out in faith. You never know what God will reveal to you once you step out in faith and try out the things that you can be involved in. So, sa Gift of Mobility, kailangan namin po ng maraming andyan. Kailangan ko ng karelyebo kasi tumatanda na ako. So, ngayon, kung ano yung natutunan natin, paano mag-handle ng mga batang may cerebral palsy, ano yung mga kahit mga batang may autism, lahat yun magagamit natin dun sa field. So, yeah, kailangan po namin ng mas marami pang mga therapists para maturuan ng mga magulang, no? Doon sa mga areas na hindi pa natin masyadong naaabot as a profession. Ayun po. Okay, thank you, Penny. Si Dayan for the family camp na mangyayari na this May. Ayun. So, ako rin, iniimbitahan ko yung mga occupational therapists or kahit hindi OT, halimbawa, other healthcare professions po, no, na mag-volunteer with us sa family camp. Napakadami pong tulong na kakailanganin talaga when it comes to family camp dahil buong pamilya po kasi, no, yung mga kasama, and it's not just a one-day event na usually ginagawa po natin kapag may Gift of Mobility or may binibisitang probinsya, no. Ito kasi 3-4 na araw mo silang kasama. So, napakadami nung maaaring mangyari, napakadami rin ng tulong na kakailanganin. And if kaya ng mga lay people to volunteer, no, despite the lack or limitation, let's say, in technical skills, paano pa po tayo mga talagang equipped, no? Kasi if you come to think of it, napaka-simple lang naman ng mga activities po na halimbawa binibigay during mga kids services, in terms of pakikiusap at pag-iisip halimbawa ng mga games para sa mga kapatid nila. So these are things na kayang-kaya nating gawin, di ba? Araw-araw yun yung ginagawa natin. And it's not something new talaga. Maybe the context is new, but if you're in for the thrill, the experience, healing, or whatever it is that you are looking for, diba, at that moment, and you want your faith to rise up, take this chance, no? Kasi it's a fun event, but it will also help you, kumbaga, liberate yourself in a lot of areas. Maybe you're questioning yourself at. Siguro yun po yung sa akin. Lalo na sa mga kaedaran ko, na nandun kasi kami sa stage na parang gusto mo, ayaw mo, kasi kami yung gitnang generation na yun, na parang
semi-pagod, pero hindi pwedeng magreklamo, hindi naman kami sobrang tanda pa. Pero ibig sabihin, may kakayanan pa at kapasidad to really go out there. Diba? If kaya mong lumabas after work hours, diba? Take this time as a breather also, or as a respite na nakakatulong ka pa. So, yun na lang po. Thank you again, Diane and Penny. Grabe, no? Ang dami niyong na-share. Sana na ma-inspire nga na magkaroon pa ng madaming volunteers sa God is Able. Tapos na yung ating isang oras. Grabe. Diba? Tapos na. Oo. Kulang tayo sa oras. Oo nga. Pero siguro, abangan in the future, ma-invite pa namin kayo, Miss Diane and Miss Penny, for other topics related to occupational therapy. Pero yun nga, so kailangan na natin magtapos kasi yun nga, meron pang ibang gawain. So abangan kami muli sa susunod na Sabado, same time, 6 to 7 p.m. sa 702 DZAS. Ako po si Doc Ferds. At ako po si Peggy Lotto. Kami po ang programang God is Able, Laan ay Katatagan at Pag-asa sa mga Filipinong PWDs. Remember, from Disability to possibility. God is able. From disability to possibility.